bakit sa Liwasang Bonifacio gagawin? Oh, Ang ibig sabihin, kokonti lang kayo. yun ang kanyang opinion, Yan yun ang kanyang konklusyon. Dahil ang Liwasang Bonifacio, tama nga naman, dahil ang Liwasang Bonifacio, napakadaling punuin ng tao. Ay, oo. Di ba? So, ibig sabihin na niya, kakaunti lang talaga pupunta. Gusto niyo lang magbuka marami kayo eh. Ibig sabihin yan ay talagang wala. Yun ang gusto niyang palitawin dito. Oo. Walang sumusuporta sa inyo. Kayo-kayo Yun na lang nga. yan. Kayo-kayo Hindi kayo lang. sasamahan ng sambayan ng Pilipino. Oo. Dahil ang sambayan ng Pilipino, kung susundan natin yung kanyang pananaw, Oo. ang sambayan ng Pilipino ayaw sa kapayapaan. Ang sambayan ng Pilipino gusto magugulo. Ang mga leader naman sa'yo nag-aaway-away. Naku po, baka may depresa ito. Malamang. Ang sabi Kasi niya ang taong matino isip, ang gusto niya kapayapaan eh. Hindi, ang isa pang punto niya dyan, bago yung announcement mo. Ang isa pa niyang punto ay hindi naman iniimbestagahan natin ang isang departamento Oo. sa mga ginagastos niyang pondo, hindi na tayo payapa. Ba? Payapa pa rin naman ang Pilipinas, di Oo ba? nga naman, Hindi sabi naman tayo niya, no? katulad na ibang bansang magugulo. Oo. Ito ho ang hindi nyo nakikita. Ang isa bang bansa na ang isang vice-presidente at ang presidente ay gusto na magpapatayan, tahimik pa ba yan? Payapa ba yan, di ba? Di ba? Tataka nga ako. Gusto na nga magsalpukan ng dalaw eh. Oo. Mabuti nga lang at sa isang pagkakataon, nahimasmasan yung isa. Oo. At ang sinabi niya, hindi, ayaw nating mag-away-away tayo. Yan. Wala yang kahinanat na, mag-impeachment pa tayo. Oo. Sayang lang ang oras, di ba? Kung hindi lang kami nagsalita sa palatuntunan sa ganang mamamaya, hindi huhupa po ang sitwasyon eh. At yun po Tuloy-tuloy na po. At Sana yun yan. ang pinapaboran natin. Yun na nga. Yun ang sinusuportahan natin. Kaya Oo. tayo, ang mga leader, dapat hindi mag-away. Oo. Di ba? Mag-usap kayo. Kung gusto nyong investigan, mag-investiga. Pero magpapatayan pa kayo. Oo. Yun yung hindi natin sinasang-ayunan. Oo. At uubusin nyo ang oras sa kung ano-anong mga bagay na sa tingin natin ay hindi naman talaga makakabuti. Yan. Mismo presidente na nang sabi dyan eh. Totoo. Di ba? Di ba natin paniniwalaan yon? Yun na nga. Oo. Kapani-paniwa, sapagkat sabi naman ng Pangulo, it's a storm in a teacup. Ano sabi? Ano It's a sabi? storm in a teacup. Storm in a teacup. Oh, it's Nung una a- ko nga narinig yan, Jen, pumunta ako dyan sa 7-Eleven. Umorder ka ng storm? Meron ka bang storm in a teacup? Akala ko kasi bagong brand ng tsaa yun ha? Hindi, alam mo naman tayo, hindi tayo nag-aaral sa Cambridge eh. Mga nagsipag-aral sa Cambridge lang ang Ay, totoo yan. Oo. Kasi ang tea, yung tsaa, Oo. yan po ay tradisyon ng mga British. Ay, totoo, Mula totoo. pa nung unang panahon, di ba? Talagang merong tea party kung tawagin. Oo. Pag nagkapulong-pulong yung mga nasa alta syudad, dyan, yung mga medyo na matataas ang antas, hindi kape ang iniinom niyan. Ay. Hindi rin soft drinks lalo na. Totoo. Tsaa, tea. Oo. Kaya kapag nakakita sila ng usapan ng, di ba? Oo. Sabi nila, ay, walang kwenta yung pinag-uusapan nyo. Bakit? It's just a storm in a teacup. Yun. Parang, Lagyan mo na konti. It's a storm in a teacup. iinumin ko lang yan. Oo. Ganun kaliit yan. Walang kabagay-bagay. Yan. Alang kakwenta-kwentaan niya Siguro mga... maganda, iparinig uli natin sa ating kababayan. Ganon. Yung pahayag ng Pangulo Jen. Oo. Doon sa, ang gusto niya ay, huwag nating sayangin yung oras. Ayan. Nandun tayo dyan no? Oo. Ano man po ang gagawin ng mga opisyal ng pamahalaan, hindi dun sa pagsasayang ng oras. Ano man yan. Totoo. Pakinggan na ho natin ang Pangulo. Ready na ba? Ready Sige na. nga, pakinggan nyo. At yung pumupunas natin. Pakinggan mo nga ito, sabi ng Pangulo. Ito yung sinasabi Bapiring lang daw, bapiring lang. Ito yung sinasabi natin Oo. na kaya kailangan nating suportahan. Oo. Kapayapaan, di ba? Tapos ang bandang huli ng kanyang extra, Oo. number 1 nominee pala siya ng isang party list group. Yung Yung gusto sasalita lang pala na yun, gusto lang magpasikat ata yan. magpapansin at siguro baka akala niya kapag kapupunahin natin at papagitin natin ang kanyang pangalan dito, Oo. baka alam mo naman sa politika, additional eh. Pero nagkamali ka sir kasi di pa paano kami? Di ba? At tapos ang kampanya nito, parang wag na ho kayong sumuporta diyan, parang ang kanya masyado niya minimenos yung gagawing rally for peace. For peace nga eh. Oo. At ito, national Yes. na rally. Hindi lang ho dyan sa Maynila. May iba't ibang lugar pa. Oo. Pero, bakit nga ba napunta ng Liwasang Bonifacio dyan? Yan. Oh. Ito po ngayon ang ating sasagutin. Attorney, baka napapakinggan mo. Oo.
bakit pa kami napunta ng Quirino Grandstand? Ano, Liwas. bakit ang Liwasan Bonifacio? Mas malaki ang Luneta. Oo. Mas malaki ang Quirino Grandstand. At saka maraming sasabi, tsak na, naku, ka-traffic yan kayo, pamimirwiso lang kayo eh. Gusto nyo kasi dyan sa Liwasan, ayaw nyo doon sa Quirino Grandstand. Hindi, sasagutin ko na muna. Number Oo, one, ha? oo. Kasi kami po, ha? At kahit na sino, dapat ito ang isipin mo eh. Kung gagawa ka ng isang bagay, dapat una, huwag kang susunod ka sa mga patakaran. Ay, tayo pa. Di ba? Oo. Baba sinabi nila na, ay, doon ho kayo pwede, dito Oo. hindi. Eh, Yeah. ano gagawin mo? Ay, sapagkat tayo masunurin sa gobyerno, masunurin tayo sa gobyerno, Nelson. Susunod tayo. Susunod. Yes. Ano ba yung pinasunod na nila sa atin dyan? Ano ba Oo. sabi nila? Sumulat po tayo sa Quirino Grandstand Oo, na dapat doon talaga gagawin. Ito pong National Rally for Peace. Ano ba yung nakakasakop dyan sa Quirino Grandstand dyan? Ang National Parks Development Committee. yan Na po. sahong ahensya na nasa ilalim ng Department of Tourism. Opo, itatama din pala natin kasi parang mayroong mga vlogger ata na galit sa kasalukuyang administrasyon ng Maynila. Hindi sa Parang local government yan, Hindi po ito under ng local government ng Maynila. Ang Quirino Grandstand. Ibang ahensya po ng gobyerno ang nakakasakop dito. National Parks Development Committee, Yan. agency under ng Department of Tourism. Yes. So kapag ka gagamit ka ng luneta, gagamit ka ng grandstand, Oho. at ano pa man doon na mga lugar, hihingi ka ng permiso sa National Parks Development Committee. Yan, hindi po sa lungsod ng Maynila, city government ng Maynila. Hindi. Oo, hindi po doon. Ngayon, ang kanila pong tugon sa aming liham ay ganito. Please be informed that the Quirino Grandstand is not available on 13 January 2025. Yan. Sapagkat meron daw pong mga naunang event dyan sa nabanggit na lugar. Meron daw grupo na nakapagpa-reserve. Yes. Ha? At ang balita natin, ang reservation natin hanggang Marso. Tagal na ba, Marso? Yan po ang Hindi kasi sabi nila, hindi, ipa-reset nyo na lang. Kailan ho ba? Oo. Mga Marso na. Ayun ang sabi. Kaya po, Wala ka nang choice, di ba? ang National Rally for Peace ay napunta po ng Liwasang Bonifacio. Yun. Oho. Yun ang ano. Oo. Yun ho, ha? So, Liwasang Bonifacio. Opo. Kasi ang Liwasang Bonifacio ay isang, kung tawagin, ay Freedom Park sa Yes. City of Manila. Ibig sabihin, pwede kang magsagawa ng Open yan, Freedom pagtitipon Park niya. talaga Open, yan. Yes kahit huwag ka po. nang kumuha ng permiso. So kung doon sa Quirino Grandstand, Oo. ay sabi, hindi ho kayo pa pwede dito kasi may grupong May nauna na pong gagamit sa Oo. naturang petsa. Eh, doon tayo sa pwede. Yun. Ang pwede ho, yung Freedom Park Oho. sa Quirino, sa Liwasan. Kaya kung sasabihin nila, ako, hindi magka-traffic, dapat doon kayo sa Quirino. Doon nga ho talaga ang gusto namin. Oo. Gusto na namin talaga. Gusto nga namin doon. Doon kasi mas malawak po doon at baka hindi po gaanong makasikip ng daloy ng trapiko. Pero ito na po, naka-schedule. Kaya ngayon pa lamang po, sinasabi na namin sa inyo, sa araw na iyan, Lunes po iyan, January 13, 2025, ipagpapauna na po namin sa inyo. Ano ha? Na sana ay huwag kayong magdamdam, huwag kayong magalit kung marami pong tao, marami sasakyan, mag-traffic, sapagkat dyan po namin sasagawa ang National Rally for Peace. Tandaan niyo po ha, National Rally for Peace. Ito po'y rally, pangkalahatan po ito. Kasi akala nila, uy, yan ba'y rally ng Iglesia ni Cristo? Ano ha? Hindi po, ito po'y nagkataon lang na ang Iglesia ni Cristo ang nanguna Nag-initiate. o nag-initiate nito, pero hindi po nangangahulugan. Opo. Kapayapaan. Pero hindi po nangangahulugan na Iglesia ni Cristo lang ang nandito. Kaya kami naroon sa Quirino, sa Liwasang Bonifacio, sapagkat kami po, mamamayang Pilipino, nananawagan kami. Di ba? Nang magkaroon ng kapayapaan. At gagawin ho natin itong bagay nito. Masama po ba yun? At ang bawat Pilipino dyan Oo. ay may karapatang gawin yan. Yes. Bilang tayo po ay nasa ilalim ng demokrasyang Oo. pamahalaan, hindi ba? At bilang mamamayang Pilipino, binibigyang diin po namin, tumatayo kami na sana magkaroon po ng kapayapaan sa ating bansa at
unahin natin ang kapakanan ng atin pong mamamayan, no ha? Hindi po ito INC rally. Nelson, ano ha? Sa ating mga kababayan. Kami po ay mamamayang Pilipino, tayo Nelson, mamamayang Pilipino tayo, ay ito po ang nag-iisang bansa natin. Kaya nananawagan kami na magkaroon tayo ng national peace, pambansang kapayapaan. Tingnan mo dyan, ha? Oo. Imagine ninyo, mga kababayan, yung mga tumututol pa rin sa rally para sa kapayapaan. Kung hindi ba nagsalita ang Iglesia ni Cristo Oo. na tigilan nyo na yan, Oo. doon tayo sa kapayapaan. Huwag kayong mag-away-away. Matitigil kaya yan yung halos magpatayan na, yung dalawang... Yun na nga, Eh, baka dalawang madagdagan- leader ng ating bansa eh. Kung babalikan nyo, madali ho kasi makalimot ang taong bayan. Eh, no? Oo. Kung babalikan nyo yung mga pangyayari, before namin i-announce na merong malaking rallying gagawin, ay napakatindi po ng tensyon sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. At para tingnan mo na yan eh, presidente, vice-presidente, first family, second family, pami-pamilya, hindi ho biro yan. Ha? Totoo. Kung yan ay patatagalin mo pa at hindi mo sasabihin, hindi. At may mga supporter yan, Nelson, ha? Matindi ho yan. Oo. Kaya ngayon, para ho ito masustain, kailangan natin ipakita sa kanila na Oo. kailangan natin ng kapayapaan sa bansa natin. Yun. Huwag yung pag-aaway ang intindihin natin. Unahin natin yung kapakanan ng mga mamamayan. Kung may mga investigasyon kayong gustong gawin, gawin nyo, pero doon lang kayo sa investigasyon, di ba? Totoo. Yung mga nagtatanong, Nelson, Jen, pwede ba kami sumali dyan? Ano ba? Pwede ba kami sumama dyan? Oo. Pwede po. Pwede po kayong sumama. Pero dapat, susunod tayo. Doon sa Yan, ang yan. layunin po ay pambansang kapayapaan. Pagkakasundo. Pagkakasundo. Oo. Ano, ha? Hindi po pwede na nandun ka, Oo. tapos sasabihin mo dun sa habang nandun ka, sisigaw ka na, Oo. ibagsak! BBM resign! Oo, Walang ganon. Hindi, kasi Oo. magkakawatak-watak nga tayo. Yes. Kaya naman yung kabilang banda sisigaw ng impeachment! Hindi. Oo. Paano tayo magkakasundo? Paano tayo magkakaisa? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung pag-aaway pa rin ang isisigaw natin doon? Yan. Kaya yung mga gusto pong sumama dyan, bay dapat kaisa po kayo ng layunin, ha? Oo. Pambansang kapayapaan ang dapat po nating babanggitin at ang ating po sasabihin. At ang mauna At dyan, ang atin pong dapat yung maging agenda dyan. at Di yung, ba? ang gawing priority dyan, Oo. ay kapakanan ng mga mamamayan. Yan. Hindi- Unahin natin ang kapakanan ng mamamayan. Yes. Oho. Kasi yung ibang bagay, pwede naman gawin sa ibang panahon. Di ba?